Hindi ko alam kung ma-achieve ko ba yung goal ko today na 10,000 steps dahil sa forecast, pero I think ito yung pinakamagandang season bukod sa spring para makapaglakad at saka makapag-cardio kasi parang ang sakto ng temperature niya. Hindi sobrang init, hindi rin sobrang lamig katulad ng winter. So feeling ko ngayon ako maghahapit kasi pagdating ng winter feeling ko tatama rin ako maglakad. During winter din, December season, doon ako kumakain ng marami and tumataas talaga yung timbang ko. Hindi ko sure kung ako lang yon. Lalabas din naman kami pero I don't think na makakarami kami ng lakad kasi sa mall lang yon. So hindi ko sure. Tapos kakain din kami. Gusto na naman niyang tumakas. Nag-aabang to ng mga ibon dito sa bird feeder and siguro mga 2 or 3 times na siya nakahuli ng hummingbird dyan. Mataas din siya tumalon. Tumutungtong lang siya dito sa lamesa. May naririnig akong parang tumatawa sa taas pero I think ibon yun or uwak. Hindi pa ako masyadong familiar sa lahat ng tunog ng mga hayop dito. Fresh pa rin yung flowers. Kulay orange yung stargazer niya. Do you like the flowers? Yes? Do you like the flowers? No? Ang plan B ko ay mag-treadmill sa gym kung halimbawang kapusin talaga ako the whole day. Pero gusto ko rin i-enjoy yung day na to. Kasi syempre ayokong parang nakafocus lang ako lagi dun sa 10,000 steps. Parang dun na ako na-obsessed. And rainy day daw the whole day today. And magkakaroon pa ng thunderstorms later this evening. So, I don't know kung makapaglakad ako today, pero siguro pupunta na lang ako sa gym. Hindi sure kung makakapag-treadmill ako doon. Minsan kasi parang yung mga tao sa gym dito pumupunta lang doon para mag-treadmill. And maliit lang kasi yung gym dito sa loob ng tree park. So, parang dalawa lang yung treadmill na available. I don't know. Sarap yung tulog ko kagabi. I think dahil late ko na kompleto yung 10,000 steps ko around 7 p.m. na. And so, nung humiga ako ng mga around 10, parang ramdam ko pa yung fatigue sa katawan ko. And hindi ko sure kung bakit, pero ang sarap ng feeling. Lately, medyo nag-struggle din ako sa consistency ng kape ko. And kahit sira, nagre-reklamo siya na minsan sobrang tapang, tapos minsan naman medyo matabang. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro nahihirap. Isang timplahan lang kasi ako lagi. So, minsan para sa isang tao, minsan para sa dalawang tao. Nahihirapan akong tansyahin kung ilang kutsara ba, 2 kutsara ba, o isa kalahating kutsara lang. Hindi ko kasi nililista kung anong ginagawa ko. So, hindi ko maalala kung paano ko siya nagawa ng tama last time. Hindi pa umuulan, so sasamantalahin ko na makapaglakad para maumpisahan ko na yung 10,000 steps ko a day. Pero ayun, lalabas pa rin naman kami mamaya. And feeling ko makakapaghapit pa ako mamaya. And may tubig na yung ilog today or yung sapa, pero hindi ganun kalakas yung agos. And hindi ko sure kung okay ba yung audio ko kapag ganito na maingay yung sapa. Pero malalaman ko once na ini-edit ko na tong video na to, and madali lang naman siya i-adjust din. Ito na rin siguro yung last time na gagamitin ko tong sapatos na to. Ito yung sapatos na madulas, hindi kumakapit sa buhaghag na lupa, pero
breathable kasi siya. Ayan, hindi siya close. So, okay siya sa mga pawisin na pa. Pawisin yung pa. Pero this week kasi parang magsi-single digit na lang yung temperature. And so, malamig siya sa mga daliri sa paa. Kaya itatabi ko na siya, which is okay din. At least, pwede ko nang gamitin yung mga panlamig ko na sapatos. Although mabigat, pero komportable sila. And hindi rin sila madulas pagdating sa ganitong mga lupa-lupa. Chat ko yung uncle ko nung nakaraan. Kinumusta ko sila dun sa nagkalindol kasi sa Cebu. Well, ngayong nire-record ko tong video na to, fresh pa lang nangyari yung lindol. Hello? Hi. Hello. Okay naman sila. Taga Cebu kasi si Papa. So taga Cebu kami. And yun yung uncle ko na pinakapaborito ko sa lahat ng mga uncle ko at saka sa mga auntie ko. Pag mag-chat kasi siya or pag magkausap kami, parang mangungumusta lang siya or magkwento lang siya ng mga kung ano yung mga nangyari sa buhay niya, ganyan. Parang walang pressure pag siya yung kausap ko, na hindi siya magtatanong ng mga or hindi siya mag-bring up ng mga topic na parang tungkol sa pera or sa trabaho, which is alam ko naman na importanteng topic din yun. Medyo nag-uumpisa ng lumakas or lumaki yung patak ng ambon. Pero malapit na ako sa dulo nitong trail na to. Pag halimbawa lumakas yung ulan, pwede naman akong sumilong sa city center. Pero actually ngayon lang parang nare-realize ko rin na baka nasasobrahan naman ako ngayon sa pagstay sa loob lang ng comfort zone ko, na ngayon wala akong nare-receive na pressure kasi medyo na-isolate ko yung sarili ko. Well, since wala masyadong nagtatanong kung may trabaho na ba ako, or actually wala kang nagtanong kung nakagraduate na ba ako or kung okay ba yung mga grades ko sa school. Kasi siguro, yun nga, pinili ko lang talaga yung circle ko na yung circle ko ngayon, ganung klaseng mga tao. Yung hindi sila magbibigay ng social pressure. Na ngayon parang nare-realize ko, baka isa rin yun sa mga reason kung bakit hindi ako nagpupush or nagtatry na ibigay yung best ko. Or I'm just not really trying that hard para makapasa sa mga interview, ganyan. Or para makapag-apply ng mas marami. I don't know, hindi ko sure. Pero ayun nga, feeling ko mas marami akong na-achieve nung medyo mas bata-bata pa ako sa Pilipinas. Pero iniisip ko dahil din yun sa may mga tao na magtatanong kung natanggap na ba ako, magkano yung sahod ko, ganyan. I mean, sa Pilipinas parang surrounded ako ng mga tao na laging magbi-bring up ng ganong topic. And so, ayokong may masabi sila tungkol sa akin or nababother ako na i-compare ako sa ibang tao na ka-age ko na mas maganda yung trabaho sa akin or mas mataas yung sahod compare sa akin. Ngayon, walang ganun. Parang hindi kasi, feeling ko hindi part ng culture nila yon dito sa Canada. I think hindi pa uulan pero hindi ko sure. Sasamantalahin ko na siguro na maglakad ng malayo papuntang Rocky Point Park just in case na tamarin kami lumabas mamaya dahil mas lalakas pa daw yung ulan later. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon yung mga lumalangoy pero malaki yung ibon na yan. Hindi lang kita sa camera pero malaki siya. Zoom ko ng konti yung camera. Ayan.
Gusto ko sana huminto dun sa spot na lagi kong hinihintuan, kaso may nauna na. May kasama siyang aso. Malapit na tayo dun sa Rocky Point Park. Well, ayan na siya. Yang mahaba na yan. Pero may nakita akong parang maliit na beach dito. Hindi ko sure kung okay lang ba bumaba dito. I think hindi naman siya ganun kahirap babayin. Ayoko lang matapilok bigla tapos kailangan na akong i-wheelchair paalis dito. Hindi ko sure kung saan ko gustong pumesto. I think magandang pwesto to. I think doon ako pupwesto. Pero ayan, nasa mud flats na naman tayo mga kapatid. Ayan. And magandang upuan din to. Actually magandang pwestuhan to, kaso may bench dito sa likod banda na pwedeng upuan din ng ibang tao. Ganda ng spot na to. Itatry kong mag-set up ng tripod dito. Feeling ko maganda siyang makakuha ko ng magandang shot. Labas ko lang yung tripod. And malamig sa totoo lang. 12 degrees Celsius and feeling ko nagkamali ako sa decision ko na mag-shorts today. And kahit yung kamay ko, oh my God, malamig siya. Wala akong baong pagkain ngayon pero tingnan ninyo yung mga goose. So, Canadian goose yung tawag dyan. So, feeling ko okay na naglalakad ako ng katulad ng ganito. Parang nakakapag-isip ako. May mga sudden realization ako na feeling ko hindi ko ma-achieve kung halimbawa nasa bahay lang ako or nasa kwarto ko lang ako nakahiga or nagsa-cellphone. And so, kaya although gusto ko rin naman talaga, parang during mga days na tinatamad ako lumabas or pag halimbawa pangit yung weather, parang pinipilit ko pa rin yung sarili ko talaga na lumabas at saka maglakad, maka 10,000 steps. Pero parang 90% of the time, hindi ko kailangan pilitin yung sarili ko. Kasi mahilig din talaga ako mag-hike at saka maglakad-lakad ganyan. Hindi ako ready pero nakunan ko yung pag-landing ng mga goose. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung goose. Oh my God. Pero ayun nga, habang kinukunan ko ng video yung mga naka-landing na sa tubig, lumalangoy-langoy sila. Biglang may dumating na parang isang batalyon. And nagmamadali ako na tapusin yung isang video para makunan ko ng video yung mga papadive na pato. Pero okay naman, maganda yung kuha. Ang ganda na nitong mga kulay pulang puno. Ayan, ganda ng kulay nila. Pero isang linggo lang yan na ganyan, malalagas na rin lahat yan. Lahat ng mga magkukulay dilaw at saka magkukulay pula na puno. For winter, very wrong talaga yung pagsusot ko ng shorts ngayon. Ang lamig, leche. And feeling ko na weirdohan sa akin yung mga tao kasi ako lang yung kanina nung medyo palabas lang, yung malapit pa ako sa bahay, marami pang naka-shorts. Siguro mga hindi naman malayo yung pupuntahan nila, pero ngayon, bihira. Parang feeling ko ako na lang yung naka-shorts. Baba tayo dito sa, papunta sa mud flats. Well, makakadaan tayo dito kung halimbawa, hindi siya lubog sa tubig. Pero, oh yay, hindi siya lubog sa tubig. Feeling ko kakaangat lang ng tubig kasi basa pa siya. Pero dito tayo dumaan papuntang viewing deck nitong Rocky Point.
I think mga 4,000 steps din ako for now. Pero madadagdagan pa yun mamaya kapag lumabas kami. Ngayon pabalik na ako. Meron tayong konting daylight today. Sunny day. Pero hindi rin magtatagal yan. Kasi yung forecast, hanggang alas 2 lang ng hapon yung sunlight. And then partly cloudy na the whole day. Pero sa IKEA lang naman kami pupunta today, magla-lunch saglit. Tapos pupunta ng Metro Town para pumunta sa The Ordinary, may bibilin skincare. Ito yung gagamitin namin na pass dun sa bus, and ginagamit din namin to sa SkyTrain at saka sa ferry pagtatawid ng North Vancouver. Nabili na namin yung gusto namin bilhin dun sa The Ordinary, and sobrang daming tao ngayon sa mall kasi Truth and Reconciliation Day today. Ayun, sobrang crowded. No, sobrang daming tao kahit saan. Nasa IKEA na kami ngayon. Ito yung favorite ko dito, yung New York cheesecake nila, pero since yan yung kinuha ni Ran, yung apple crumble yung kukunin ko. Apple pie pala ang tawag dito. I will have 8-piece Swedish meatballs with gravy. That will be all. Ito yung kinuha ko, 8-piece meatballs with mashed potato, green peas, at saka cranberry sauce. Meron ding spring roll. Hindi ko sure ba't laging nag-overexpose. Pero yun, spring roll, garlic bread, at saka apple pie. Kumuha si Ran ng buns at saka yung cheesecake na New York style. So, kumuha ako ng Coke. Si Ran kumuha siya ng coffee. Unlimited yung Coke at saka yung coffee. So, magkaiba lagi yung kinukuha namin para makainom kami pareho ng Coke at saka ng coffee. So I don't know kung tama yun, tama bang gawin yun, pero ginagawa namin. $18 lahat yung in-order ko, $18 lang, sobrang dami na. And masarap din siya, hindi na masama. So ito yung meatball nila. At green peas. Nung una nawi-weirduhan ako na parang cranberry sauce, sweet na matamis na jam yung dip or side. Pero ngayon medyo nasanay na ako sa matamis na sauce ng cranberry. Nakasabay ng mashed potato. Okay, ngayon kailangan na lang namin makapunta sa plant section and lalagpasan namin tong area na to dahil napakaraming tao. Sa Pilipinas, pinamimigay lang to. Pero dito ang mahal niya. Ang hirap i-distinguish kung totoong halaman ba yung mga succulent. Pero I think totoong halaman to. Ito yung pinakamahal dito. Ficus. $39.99. Saan kaya gawa to? Made in Vietnam. Akala ko made in the Philippines. Mukha siyang made in the Philippines.
Sana wala masyadong tao sa gym, pero I don't know. Feeling ko hindi masyadong mag-gym sa malayo yung mga nakatira dito dahil nag-uulan. Yung Orange Shirt Day dito sa Canada, same siya ng Truth and Reconciliation Day, which is September 30. And hindi ko talaga pinlano na mag-orange din na hoodie today, pero nagkataon lang na same day. Well, nagkataon lang na naka-orange din ako today. Pero yung Canada, katulad ng Pilipinas, na colonize din siya. And so, yung September 30 parang commemoration siya ng mga victims nung yun nga, occupation at saka colonization in general, pero para din siya dun sa mga indigenous na bata na dinala sa residential school, na naging biktima ng residential school system. So yun yung araw na to, September 30. Kaya sobrang daming tao sa mall. Well, ayun, over 10,000, I think naka 11,000 steps ako today. Pero ayun nga. Isa sa mga observation ko today, sabi kasi nila yung Metro Town, pangalawa na yun sa pinakamalaking mall dito sa Canada. Pero I don't think papasok siya sa top 10 kung halimbawa na sa Pilipinas siya. Mas malaki pa rin yung mga mall sa Pilipinas. Sobra. Yung IKEA sa Pilipinas, sobrang mas malaki rin siya kaysa sa IKEA dito sa Canada. Isa pa sa observation ko today, napakaraming tao na gumagamit ng treadmill sa mga gym. Dito, sobrang daming mga trail na pwede mong i-trek. And ang ganda lagi ng view. Sinasama ko kayo kapag halimbawa nagte-trek ako para maka-reach ng goal ko. And most of the time, hindi naman umuulan, maganda yung weather. Pero hindi ko alam bakit may mga tao na preference pa rin yung treadmill. Hindi ko mapilit yung sarili ko mag-treadmill. Pakiramdam ko, hamster ako na nasa, alam mo yung bilog sa kulungan nila, ganun. So, which is, I think okay din. At least hindi ko kailangan makipag-agawan sa treadmill sa gym. Lalo na kung pag halimbawa, konti lang yung treadmill. Pero isa sa mga pinakamalaking realization ko today, feeling ko masyado akong nasa comfort zone ko ngayon na hindi ako productive and hindi ako nagbibigay ng parang 100% or 100% o 110% na effort para ma-achieve ko yung mga goals ko, na hindi ako masyadong concerned na wala akong work for like 5 months na and na nauubos na paunti-unti yung fund ko. Siguro marami sa atin na pangit yung view pagdating sa mga kamag-anak natin or mga kaibigan natin na naglalagay sa atin or nagbibigay sa atin ng social pressure na magtatanong kung, alam mo yun, pag may mga handaan or may mga gathering, kung magtatanong kung nakapag-asawa ka na ba, may trabaho ka na ba, magkano yung sahod mo, yung ganun. Pero hindi ko sinasabi na mabuti yun, pero sa case ko, I think yung absence nun sa current na situation ko ngayon, dahil nandito nga ako sa lugar na walang ganun sa culture nila, I think yun yung naglagay sa akin sa comfort zone ko, na hindi ako bothered kung ano yung sasabihin ng mga tao kasi walang tao na magsasalita or magtatanong. And ngayon ko na-realize na kailangan ko ngayon mas magkaroon ng disiplina sa sarili ko kasi walang pressure na manggagaling externally, walang pressure na manggagaling sa mga kakilala ko na magpupush sa akin para i-achieve yung mga goal ko ng ako lang mag-isa. So, kailangan ko ng mas maraming self-discipline.